Mga kaigsuonan, mga kahigalaan, kumusta? Ang kahibulungan nga plano sa Dios nga mao ang atong programa mosulod na usab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay sulod sa usa ka oras ug tunga. Hangyon si Pastor Rowel sa paghatag sa pagampo. Pagampo kita. Amahan nga langit noon, nagapasalamaton kami nining grasya sa panahon nga imong gitugot diri kanamo. Salamat o Dios sa laing higayon usab nga kami imong gamiton alang sa imong katuyuan sa pagdala sa imong pulong. Gimita kami o Dios ni Pastor Fred sa imong katuyuan karon nga kahaponon nga ang imuhang tuyo o kabumuton gayud ang maong matuman ug masintro usab niining maong buluhaton. Og naga-pray kami o Dios sa teaching ministry of the Holy Spirit nga mo'y magatudlo kanamo og sa mga nagapaminaw nining programa karon sa mga pulong nga among pagabat-baton. Isalig itugyan ako diya kanimo o Dios kining mga orasa. Og yahay lamang kami nining tanan. Kining tanan o Dios among giampo gisalig pinagi lamang sa pangalan sa among bugtong manluluwas nga si Ginoong Kristo. Amen. Amen. Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang binuksan og dayag sa mga mata niya kang kinsa magahatag ra kita unyag husay. Bueno, mayong hapon day kanatong tanan mga kaigsuonan. Ang atong pagtuon karon ato na usab nga usahon kining mga Bible promises nga nakasulat sa Biblia. Yes. Adunay daghan kay nga mga promises nga nakasulat sa Biblia apan atong unahon pag tagsa-tagsa kining mga 300 ka mga promises. Yes. O adunay mga more or less more than 7,000 ka mga promises sa Biblia o by now sugdan sa nato nining mga 300 ka mga Bible promises nga dapat maisulod usab kini siya sa atong mga kalag. Nga din maka-establish kita, makabarog kita diya sa mga promesa sa Dios. Yes. So, diri nagaingon sa 1 Corinthians 2:5, put your faith in the power of God and not in the wisdom of men. O kanang isgutan din na sa 1 Corinthians 2:5. Now, akong hatag kay Pastor Rowel Gallo sa pag-review sa makadyot sa mga natun-an nato atong milabay pang mga Sabado. No? Daghang salamat Pastor Fred. Mayong hapon kaninyong tanan no sa mga nagasunod nining ato ang programa matag Sabado alas 12:30 hangtod alas 4 sa hapon. Purely Facebook Live na lang gyud tatanan. Tungod kay wala na kami ni Pastor Fred sa radyo. No? O karon nga kahaponon tuna na to ang mga Bible promises and principles, no? Sa gikaingon na ni Pastor Fred, mga almost 300 promises kani, no? O nindot kayo ni nga maibaluan na to kay sagad yun kay sa mga Kristohanon karon, wala yun sila kabalo sa mga promises sa Ginoo. So karon nga kahaponon ato kaning tun-an ug na kami mga ballpen diha ug mga notebook, no? Nindot kayo ni nga i-jot down kay usahay andunay mga bersikulo nga atong malimtan, no? Og dili na nato mabalik ang pagtuon nini sungod sa kadaghan sa mga pagtulon-an jud, no? Okay, so sugdan nato sa pagtuon ang mga Bible promises and principles.
So God wants you to live a life free of stress. Mo gini plano sa Dios, no? Yes. Nga dili ta magka-stress, no? So sa ganito, God wants you to live a life free of stress. He gives you daily grace provisions and wonderful promises for this lifestyle. The Bible contains over 7,000 promises from God. Kana, no? I encourage you to learn some so you can stand on them. Standing on God's promises is how you develop trust in God. Mao ginano sa ganito. Standing on God's promises is how you develop trust in God. Kay di man jud ka makasalig sa Ginoo kung wala kay gibarugan. No? Una nga daghan kay mga Kristiyano nga huyang sa iyang pagpangalagad kay wala sila kabalo sa pulong sa Dios. So as you trust and knowledge of God grow, you will realize the Christian way of life is an amazing way to live. No? Wapo kayo nga statement ba? No? Ingon diri, no? As you trust and knowledge of God grow, you will realize the Christian way of life is an amazing way to live. No? Kay nasulod ba ya dayon aning gitawag og Christian way of life sa phase 2, the moment nga nito ta kang Kristo nga tong Ginoo maluluwas, automatic dahil ba, no? Nga nakasulod dayon ta. So mao na nga nagkinahanglan kita diri og word of God sa phase 2. Aron natong may baluan unsa gyud kanindot ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. We call standing on the promises of God using faith rest. No? When you faith rest is situation, you focus on God and His provision. No? Kuha na lang ko, Pastor Ped, kung Okay. Sige. insert, no? Nga importante. No? Pwede. So, unsa ganito? Gingon diri, we call standing on the promises of God using faith rest. When you faith rest a situation, you focus on God and His provision. No? God's promises are your shield, no? Of faith to protect you from strategies of the devil and human viewpoint thinking. No? Kuyawa ni nga statement eh. Nindot kayo, no? Matod pa sa Ephesians 6:10, 16, no? Nagasisgot gini siya og the warfare of the believers, Pastor Ped. Yes. No? Matod pa sa Ephesians 6:10 to 16, naagyoy spiritual battle igso, no? Ingon diri ni Apostle Paul, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. In addition to all, taking up the shield of faith, with which you will be able to extinguish the flaming arrows of the evil one. This book is a compilation of almost 300 promises presented by Scripture reference within the following categories. No, mao ni ang mga God's promises, no? Unsa kini gilangkuban niini mga bersikulo o mga promises sa number 1, salvation, human living grace, love and His essence, no fear, no worry, no anxiety. Labi na gyud karon, no? Very relevant kini nga topic, no? Kining no fear, no worry, no anxiety, no? Kay labi na gyud sa atong panahon karon, labi na gyud sa atong mga gitawag og mga TikTok generation nga mga kabatan-unan nga nalayo na kay sila sa pulong sa Ginoo tungod sa mga ekipo ug kanang mga
gadget karon, no? Labi na po, Pastor Owen, no, nga ang gubat, nagkadako yun ba ang Israel, or ning kalat na bitaw ang gubat sa Israel. No? Mhm. So kung wala yun tayo pulong sa Diyos, Yes. posible maigo kita nining pagkabalaka, Oo. Panic. pagkahadlok, no? So mga kaigsunan, barog lang ta diya sa mga saad sa Diyos. Sige, padayon, Pastor Owen. Yes, tinuod no? Nga importante gyud kayo nga may baluan na to ang pulong sa Dios. So, isa sa mga gilangkuban niining ato ang pagatun-an karon kining no fear, no worry, no anxiety, no? Sa kung gikaingon na labi na gyud sa to mga young generation karon nga nagkaanam na gyud og nagkalayo sa pulong sa Ginoo. Mao ni ang pinaka-importante karon, no? Nga madala ginato sila sa simbahan, manurture ato sa pulong sa Ginoo, no? Makabalo sila sa mga promesa sa Dios. Kay sagad karon, no? Labi na gyud yung mga kabatanunan pag mga gamay lang ilang mga views sa ilang TikTok. Ang uban mag-suicide, no? Mao na ang rason nga rinana kay wala may pulong sa Ginoo. So no fear, no worry, no anxiety. Sunod, naduna sa mga principles and promises sa strength and deliverance. Next, comfort and encouragement. Dying grace o ang eternal security, no? So let's start off with God's promises of salvation, no? So unahon na to ang mga Bible promises sa salvation, no? So panana ba diri nagapaminaw karon nga kahaponon nga usa na ka mga magtotoo di kang Kristo? No? If not, one yun, you better to decide kay ngano man life is short. Matud pa sa James 4:14. So kung ikaw believer na diya sa Ginoo nga nagapaminaw nining programa karon, no? Mao kini ang mga promises, no, sa salvation. Matud pa diri, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. If you kadali, Pastor Owen, no? Hinumduman na to mga kingsona, no, nga wala mi nagtudlo diri ni Pastor Owen may tungod sa doctrine of salvation, kundi ato lang atong ginatunan ang mga promises, no, mga saad may tungod sa salvation, mga verses nga nagatudlo nga usa ka tawo mituog kang Kristo Jesus na nagikaluwasan, no? Sige, padayon, Pastor Owen. Salamat, Pastor Fred. So mo na God's promises of salvation. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. If you have not made the decision yet on where you will spend eternity, do not wait another moment, no, mga igsoon. Nga kay kini mao na ang higayon. So in prayer, tell God the Father, no, kay isulti nimo sa Ginoo aron moabot ka sa punto sa salvation. No? I believe your Son, Jesus Christ, died on the cross for me. I accept Him as my Savior by this simple act of faith, mga igsoon. Kung ikaw nagatuo na kang Ginoo sa Kristo, may mong Ginoo maluluwas, God gives you eternal life. No? God give you eternal life. To use a promise within your shield of faith, first, be sure you are filled with the Holy Spirit. No? Ano yung pinaka-importante yun? Yes. Kaya, kung wala gyud ka diya sa protocol plan of God, diya sa bottom circle, nga ang gitawag og temporal fellowship, wala gyud kay capacity or whatsoever mo function diya sa iyang kabubuton o plano, no? This means you have no unconfessed sin in your life because you have used God's provision to handle personal sins.
Matod pa sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Next, recall a promise from those you have memorized and stored in your soul. Kung importante yun. If the situation and time allow, you can select one from your go-to list or resource such as this book. No? Then, claim the promise by expressing your thoughts to God, the Father, in prayer, reciting His promise to you. Thank Him for giving you these promises. This is where God's promise of the ministry of God, the Holy Spirit, takes effect. The Holy Spirit will help you recall relevant Bible promises you have learned. Now, you have sound options to consider. The final step is to mix your faith in God and His promise with a Bible rationale. Come to a conclusion and apply it as you persevere through your circumstances. Mao gina ang pinaka-importante, no? Ang paggamit yun sa iyang mga promesa. Taliwala sa imuha mga pagtilaw o mga pagsulay sa kinabuhi. I pray you will find this complex compilation of God's promises useful as you advance in spiritual life. Now, ato na ta sa salvation, no? Mga promises sa salvation. No? So kini Pastor Ped, mao na ni ang mga nahimo nang magtotoo. Oh, naghisgot ni siya mahitungod Magtotoo sa na. mga nagatuo na kang Kristo Jesus. Okay, ha? O adunay mga bersikulo nga atong pagbasahon Sige na, Pastor. nga naghisgot kini siya mahitungod sa mga saad sa Dios. Halimbawa, kining Acts 16:31, Mhm. saad kini niya nagaingon, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. So, usa kini siya ka atong makita diha sa Biblia nga once nga ikaw nagatuod kang Kristo Jesus, ingon nga imong Ginoo ug manluluwas, ang promise gid sa Dios nini nga aduna gyud ikaw'y kaluwasan. Mhm. So dili na ka dapat magkakahadlok sa imuhang padulngan, dili na ka dapat magkakahadlok og maimperno ka pa ba, dili na ka nimo dapat kahadlokan tungod kay ang Dios matinumanon man siyang saad. Og dili gid siya pwedeng dili mutuman sa iyang saad. Kaya ang usa ka Dios nato dili bakakon, ang usa ka Dios nato dili pwedeng musupak sa iyang kinaiya o iyang karakter. Truthful siya. Truthful gid siya, veracity siya. Mhm. Ug busa sa diyang nagaingon siya nga kumutuo ka kang Ginoong Hesus, nga imong Ginoo ug manluluwas, may kaluwasan kag Dios. Mo na sa Acts 16:31. Ang sunod din pwede siguro Pastor puli-puli ta kada Oh, bersikulo. sige. Ang sunod sa 1 Corinthians 15:21-22. Kung tiwasan ni Pastor Robert. Sige, Pastor Ped. For since by man, that means Adam, came death. By man, that means another man, Jesus Christ, came the resurrection of the dead. For us in Adam, all die, even so in Christ, all will be made alive. Yes. So there is a 1 Corinthians 15:21-22, nahibalo kita nga diha kang Adan, kitang tanan nga matay. Mhm. Sa dihang nakasala si Adan og si Iba, nahimo nga espirituhanon silang patay, Oo. o gawas pa niya na ang tanan nga mga binhi nila, ang tanan nga mga resulta sa gitawag na to ilang sala, misunod o pasok sa tanan nga mga katawhan sa tibok ng kalibutan.
Ug busa pinagi kang adan, espirituhanon patay kita. O nagpasabot ng espirituhanong patay, walay kaluwasan. Apan pinagi usab kang Kristo Jesus Christ, niabot ang gitawag pagkabanhaw gikan sa mga patay. Jesus Christ mo ang nabanhaw gikan sa mga patay. Ug busa kita usab kay mituo naman ta kang Kristo Jesus o ganaan naman ta kang Kristo Jesus. Mga buhi usab kita diya kang Kristo Jesus. Mabanhaw usab kita diya kang Kristo Jesus. So malabot nga mga adlaw. Yes. Nakoy kadungag ko ni 2 Corinthians 5:14 Pastor Ped. Sige padayon. Remember nga kanang 2 Corinthians 5:17 nagahisgot ka na siya sa gitawag og possessional reality, no? Possessional reality. Kanang the word, the old things diha nagahisgot ka na sa imong kaniadto sa imong Adamic state, and new things have come, nagahisgot ka na in Christ. Yes. No? So, importante kayo nga ato aning may bal-aning bersikulo ha, kay mao ka na ang imong pagkaana-ana diha kang Kristo. No? 2 Corinthians 5:17. Kana mga naminaw karon nga kahaponon, ug naamoy mga kay kasi kaning atong topic Pastor Ped, nindot kay ni ba? Yes, yes, sir. Kay kaning mga bersikulo nga atong ginabatbat karon, importante kani nga masulat kay ngano man aron di ka mawa ba, no? Nga sa salvation passages na nakaani, no? Kay nindot kani atong nga pagtuon gi-series nato ni Pastor Ped, no? Yes, yes. From salvation hantod sa Christian way of life. No? Unsa mga bersikulo nga mga promises nga mo'y hatong huptan, no? Nga di ta ma-lose hope. Okay. So, mo to Pastor Ped, ang 2 Corinthians 5:17. Nag-istot ka na siya sa atong positional reality at sa atong pagkaana-ana diha ang Kristo. So, Pastor, napakay. tinod ka na, no? Ang 2 Corinthians 5:17, nagahisgot kini siya may tungod sa atong kahimtang sa diha na naanata kang Kristo, no? Sa una, sa wala pa ta kang Kristo Jesus, dili pa ta luwas. Karon sa dihang ananata kang Kristo, luwas na ta. Sa una, sa dihang wala pa ta kang Kristo, nagkinabuhi pa ta sa kangit-ngit. Karon nga ananata kang Kristo Jesus, nagkinabuhi na ta sa kahayag. Sa una, sa wala pa ta kang Kristo Jesus, unsa pa nga atong kahimtang, atong nakita din sa napatakang idam, atong nakita, anak pa ta sa yawa. Nata Pero, sa kangit-ngit. natas kangit-ngit. Apan sa dang naanata kang Kristo Jesus, anak na ta sa Dios, nahimutang anak sa Dios, no? O sa doktrina pa, napata sa slavery market of sin. Yes, oh. So, daghan kay mga butang nga dapat natong mahibuluan sa dihang wala pa ta kang Kristo Jesus o sa dihang anaa ta kang Kristo Jesus. Now, padayon kita, anhin na usab kita sa ikaupat na kini nga bersikulo nga atong gitikap, no? Ang una, Acts 16:31. Yes. Mga promises kini siya may tungod sa kaluwasan. 1 Corinthians 15:21-22, and then ikatulo mao ning 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creature. The old things have passed away, and the old things have become new. Ang old things nga giskutan dere, motong sa una di pa ta luwas, sa una anak pa ta sa yawa, sa una wa pa tay kasiguruhan, napatas kangit-ngit. Pero karon nga nanata kang Kristo Jesus, natang anak sa Dios, nanata sa anak sa kahayag, nanatay kaluwasan, nanatay kasiguruhan, no? Daghan pa kay kana. Now diri na sab sa ikadawang Korinto 5:21, nagaingon din ni, He who knew no sin was made sin for us, so that we may be made the righteousness of God through Him. So ang gisgutan diri sa ikadawang Korinto 5:21, bisang niadtong panahon na si Jesus Christ nga wala nakabuhat og usa ka sala, walay nahimo nga sala, nahimo siyang sad-an alang kanato. Buti pa sabot ang atong sala gipasa ngadto kaniya. Aron nga kita mahimo nga matarong
diya sa tubangan sa Dios. Yes. So buti pasabot nga sa takna karon nga mituo ka kang Kristo Jesus ug naa ka kang Kristo Jesus, gisuloban ikaw og 100% nga pagkamatarong nga iya sa Dios. Og nindot kay kana siya nga pagtulunan tungod kay ang standard sa Dios alang sa tao nga makaadto sa langit, kinahanglan gyud nga hingpit siya o 100% righteous siya. Kaya ang Dios hingpit man, busa ang iyang standard para nga ang tao makaadto sa langit, dapat hingpit pud siya. Now, dili makaya sa tao ang pagkahingpit, dili makaya sa tao ang paghimo nga matarong. Nga din makaadto tag langit kay mao gini pasaporte nga makaadto tag langit. Nga hingpit ka. Walay usa ka makasasala nga makaadto tag langit, Pastor Ruben. Ang makaadto lang gyud langit kato nang gihingpit na, gimatarong na. Og mao kining bersikulohan nga nagatudlo nato nga sa takna nga ikaw mituo kang Kristo Jesus nga imong Ginoo manluluwas, gisuloban ka og 100% nga pagkamatarong. Busa ka na alam kay 100% nga pagkamatarong, pwede na ka makasulod sa langit. Kaya ang standard sa Dios nga 100% sama sa iya nga 100% wa gyud siya sala, ikaw nakapasar na. Kaya na po kay 100% nga pagkamatarong. Kana nga pagkamatarong wala nimo gitrabahoan, kana nga pagkamatarong resulta lamang sa imong pagtuo kang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas. Ug busa ikaw nakabaton og pagkamatarong nga iya ni Kristo, no? I just hope nga klaro ta niya na, no, nga ang standard sa Dios para ang tao makasulod sa langit mao ang iyang 100% nga pagkamatarong. Apan padayon, Pastor Red. Kago idungag mo dali 2 Corinthians 5:21, Pastor Fred. Sige. Kani 2 Corinthians 5:21 mga igsoon, mao ni ang rason nga noong kaluwasan tuuhan na lang. Oo. Mao ni siya ang the fact nga gihimo ni Jesus Christ dito sa cross. Nga siya nga walay sala apan gipakasad-an siya tungod og alang kanato. Yes. Sa technical nga doktrina gitawag kani og judicial imputation. Nga sala ang tanang sala nga sa kalibutan from Adam to the last man live on this planet Earth, no? Sala nako, sala nimo, past, present, and future, gidala na, gibayra na ni Ginoong Jesucristo dito sa Kalbaryo sa cross. Mao na nga siya ang gatrabaho sa kaluwasan. Mao na nga ang kaluwasan tungod nining bersikulo ha, ato na lang tuhuan kay siya naman ang gatrabaho dito sa Kalbaryo sa cross. No? Yeah. Gitawag ka siya og judicial imputation. Limang ka nining bersikulo ha. He who knew no sin was made sin for us so that we might be made the righteousness of God through Him. So, importante kay ni nga atong huptan nga bersikulo sa salvation nganong ang kaluwasan dili na angayang trabahoan. Yeah. Mao na gani ang issue na lang sa salvation kay nganuman kay gibayran na past, present, and future. Mao na nga sa salvation sin is no longer an issue. Kay bayad na paid in full, no? Bayad na. No? Wala na issue ang sala, no? At ang issue na lang ihuwang gituan si Jesus Christ. Yeah, tinod ka na. Ang judicial imputation kung atong dapat ato inang tuhugon, kita man dapat ang ilang sang sa cross, kaya kita man ang makasasala. Niya siya wala man siya sala. Apan siya ang gihukman, no? Mo ni gitawag na tong judicial imputation. Si Jesus Christ ang gihukman alang kanato. Imbis kita unta ang dapat hukman, si Jesus Christ ang hukman. Sa katuyuan lang nga ikaw ug ako sa diyang mutuo ka kaniya nga niyang gibuhat sa cross may bugtong pagya lang sa atong kaluwasan. Ang iyang pagkamatarong iyang isulob nga ni kanato. Sumunod gitawag imputed righteousness pud ni siya. Ang katong ganina
katong judicial imputation, ang mga kuam gani mga terminology mo gani sa mga huwes, no? Ang katong judicial imputation, siya ang gi-imputan sa atong sala, siya ang gipasanginan sa atong sala, siya ang gihukman sa atong sala. Pero ang resulta niya na sa dang mituota, ang iyang pagkamatarong ni Kristo Jesus gi-impute pud nga ni kanato, mo ni gitawag imputed righteousness. Gibutangan ka og pagkamatarong nga dili pinasikat sa imong pagkamaayo, dili pinasikat sa imong pagkamatarong, kundi pagkamatarong nga iya ni Kristo Jesus, iyang gisulog nga na kanimo sa takna nga mituo ikaw. So mo ning 2 Corinthians 5:21. He who knew no sin was made sin for us, so that we may be made righteousness of God through Him. Adunay daghang pang mga bersikulo niini, dili lang kay 2 Corinthians 5:21. Pero siguro sa unahan basig naapat kini siya, no? Then sa sunod nini, Pastor Will, imuha na po ni Pastor Will, no? Okay. So, mo ni ang ikalimang bersikulo, no? Under sa salvation. I hope nga kamo nga nagapaminaw karon, isulat ni nga mga bersikulo kay hanay gini nga mga bersikulo intended lang sa salvation nga unsa ni? Mga promises. Nga promises. No? Kay usahay mag-doubt ta sa ato ang kaluwasan patupid kay lisod. lack of mga Facts. informations, lack of verses. Tinawag ka na, no? Mao na usahay kuan murag huyang ta sa ato ang foundation sa atong salvation kay wala dili ta equip sa word of God, no? Pero kabalo ka sa mga promises o mga verses diya sa Biblia, makabarog ka labi na gyud og nay mangutana nimo nga luwas ka na ba? Yes. O makabarog ka kay daghan ka magbersikulo nga ika-support. Kung wa kay bersikulo ika-support, Unsaon na lang. Muok ra ka niya makaingon ka sige ka panghapak sa imong dugan nga unsa kay itong bersikulo ha gani nga gistudlo ni Pastor Ped kay pag ako tong gi-take note, no? So dapat i-take note gid nimo kini siya, no? Kay kani hanay kini nga mga pagtulon-an karon nga dala na mo ni Pastor Pedi. Mao ni mga promises ganong naabot ka sa punto nga naluwas ka, no? Yan Yes. nindot kini nga bersikulo 2 Corinthians 5:21. Oo. He who knew no sin was made sin for us, so that we may be made the righteousness of God through Him. So mo ning gitawag na itong imputed righteousness. Gihatagan ikaw, gisuluban ikaw og pagkamatarong nga dili pinasikat sa imong pagkamaayo, sa imong pagkamatarong, kundi pinasikat sa imong pagtuo, gihatagan ikaw og pagkamatarong 100% nga pagkamatarong nga iya sa Dios. O busa, pwede na ikaw nga makaadto sa langit, makasulod sa langit. Kay 100% matarong ka naman. Hinumduman na to, unsa gani ang standard nga makasulod sa langit, dapat 100% righteous ka. O busa, ikaw nga nagato kang Kristo Jesus, kay gihatagan naman ka, gisuluban naman ka, 100% righteousness, qualified na ka, o makasulod ka na gyud sa langit. Kay ang pagkamatarong sa Dios 100% nga hingpit ang Dios, ikaw usab nga mituo kang Kristo Jesus, aduna usab kay 100% nga pagkamatarong. Sige, sa sunod nga bersikulo, Pastor Roel. Okay. Ang ikalima nga bersikulo nga atong i-take up mao ang Ephesians 2:5, no? Ephesians 2:5. Even when we were dead in sin, He has made us alive together with Christ. No? Nindot. Sige daw, Pastor. Atong nakita din nga even when we were dead in sin, yes, patay kita tungod sa sala. Pero gihimo kita nga buhi, no? Diha kang Kristo Jesus. So sa ato pa, buhi na ka diha kang Kristo Jesus. Sa takna nga mituo ka kang Kristo Jesus, buhi na ka. Yes. Now, usay mo yung kita nga, Pastor, magkasala pa man lagi kita. Now, ayaw nagkabalakan ining salaa. Kaya kining salaa nga atong nabuhat karon, wala man ni siya kalabutan sa atong kaluwasan. Gitawag ka ni siya og
O post-salvation. salvation. Hinumduman na to nga kung makasala kita karon, gitawag kini siya og yes, post-salvation sin. Mo ni Jose, maglibog mo sila na pastor. Oh. Kanang pre-salvation mao na ni. Ang pre-salvation sin mo tong gibayaran ni Jesus Christ sa cross. Pero ang post-salvation sin wala na kalabutan sa imuhang kaluwasan. Nag-isgot na siya sa imuhang daily living. Christian way sa of imong life Christian ang way of life. isgutan. So, buti pasabot nga sa post-salvation sin, mo gamit lang ka sa 1 John 1:9 Yes. para nga ang imong pagpakig-fellowship kauban sa Dios, makano na yon. Nga limpyo ka sa tubangan sa Dios sa adlaw-adlaw nimo nga pagkinabuhi. Oo. So, mo lang na purpose, no? Pero, kung maghisgot ka og kaluwasan, wala na kalabutan ang post-salvation sin Bayad na. nga makatanggal sa imuhang kaluwasan. No, wala na. Kay una ang pre-salvation sin nga imong nabuhat, wala na pagtuog nimo kang Christ Jesus, limpyo ka na og gihatagan na ka og 100% nga pagkamatarong. Yes. Sin is no longer an issue. So karon alive na ka sa Dios, buhi na ka nga sa Dios. Sumala pa sa Efeso 2:5. Now, ang sunod din ang Ephesians 2:8 and 9. Yes, kani known kay ni nga verse. Mo ni siguro memorize ninyo kini siya, no? So, hinumdumi nga ang atong gitun-an karon sa gani mga Bible promises About mahitungod salvation. sa kaluwasan. So, wala ta nag-isgot mahitungod sa paagi sa kaluwasan, mga promises ni sa Biblia nga kung ikaw nagatuog kang Kristo Jesus, luwas ka na gyud. Na diri sa Ephesians 2:8 and 9 nagaingon, kay pinagi sa grasya or for by grace you are saved through faith. Not of yourselves, it is the gift of God, not of works. Yes. So ang iyang iskutan, kay pinagi daw sa grasya, naluwas ikaw, pinagi sa pagtuo. Yes. Now, perting nindutan ni nga bersikulo. Nindot kayo jud. Kay pangingon niya, kay pinagi sa grasya, naluwas ikaw, pinagi sa pagtuo. Now, unsa man di ang grasya? Ang grasya si Jesus Christ. Ang grasya mo si Kristo Jesus. Siya ang gospel, siya ang mayong balita. Siya ang gihatag sa Dios nga man nga ni kanato. Og pag-ingon pa diri, kay pinagi sa grasya, for by grace, you are saved. Naluwas ikaw. Nganong naluwas man ikaw? Through faith. Pinagi lang sa pagtuo nimo. Og ang pagtuo, wala kay natrabaho niya na. It is just a matter of seconds na mituo ka kang Kristo Jesus nga imong Ginuog manluluwas. O gawas pa niya na ang pulo nga saved diri, gitawag kini siya auristins. Buti pasabot, sa dang mituo ka na luwas ka karon, og hangtod sa hangtod, aduna kay kaluwasan. Di na gid mawala kini nga kanimo. So ang sumpay ni mingon siya, not of yourselves. Kini nga kaluwasan dili ni pinasikat sa imong buhat. Dili jud. It is the gift of God. Kini gasa daw sa Dios. Maghisgot kayo gasa sa Dios. Wala nimo gitrabahuan, wala nimo gibayran. So, mo ka na ang gasa. Kung dili naangkon nimo ang gasa, na wala kay bayad, wala kay gibayad, wala kay gitrabaho, kay kana gasa man sa Dios. Mura bag nakadawat kita og mga pinaskuhan ba? Nga wala na to gina-expect. Wala na to gi-expect. Pag dawat na to niya na, gasa na siya. Sa samang pagi po ang kaluwasan, gasa. Gasa gikan sa Dios. Mao kanang gingon sa John 3:16. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak. Kanang word nga gihatag niya ang iyang bugtong anak, gasa na siya. Gift na siya. Regalo, gasa niya kanatong tanan. Aron sa kinsa nga motuo kaniya, dili malaglag kung dili may kinabuhing dayon. So, gisumpayan pa niya, not of works. So, dili kinahanglan trabahoan ang kaluwasan. Ang kaluwasan kinahanglan lamang pagatuuhan. Okay, Pastor Well, basig na po kay kadugang. So importante kayo ning Ephesians 2:8 and 9
sa tuang nga mga magtotoo kay mao po ni ang atong gibasihan nga ang ato ang principle sa salvation is faith alone in Christ alone. Kang Kristo lamang sa pagbisay na kang Kristo lang Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Yes. Muna faith alone in Christ alone. Kang Kristo pagtuo lamang kang Kristo lamang. Tungod nining bersikulo ha. Nga gi-acknowledge gyud nato nga ang salvation dili trabahuan nato kundi hatag sa Dios. Grasya sa gikan sa Dios. Namanggudaghan kay nga mga nagatudlo gid no nga magbinut-an jud ka. Well, kung ato yung sabto ng Biblia, kinahanglan gyud kang magbinutan, pero kanang imong pagbinutan dili para sa kaluwasan. Sa ikaduhang plano sa Dios Sa ikaduhang plano sa Dios para sa gitawag nato Christian way of life. Christian way of life. Pero kaluwasan, dili gyud kinahanglan trabahoan. Kay si Jesus Christ man ang nagtrabaho. Dili man kita ang nagtrabaho sa atong kaluwasan. Sumalagod, ikaw ba di ang naganto sa cross? Wa man ka naganto sa cross? Si Jesus Christ ang naganto sa cross. Sumo ka na ang gasa sa Dios. Mao ka na ang gasa sa Dios nga Amahan alang kanatong tanan. Okay, so sunod nga bersikulo na kita, no? Pastor Ruel, sa sunod nga bersikulo. So, mo to ang Ephesians 2:8-9, no? Next, ang gitawag og Ephesians 4:7. So, mga giingon ini, to each one of us, grace is given according to the measure of Christ's gift. No, mao gyud na ang sumbanan pastor measure, no? Lagi? Ang basihanan sa grasya sa Dios. Grace is given. Oo. Mao na siya kanang hisgot bitaw ta og kanang Pasko, better things for Christmas or perfect gift of Christmas, mao man ni. Grace. No? Ang grasya sa Dios. Unsa man ang grasya sa Dios? Unsa man ang gasa sa Dios? Mao ang kaluwasan. Ang salvation. No? O ang basihanan ana not by works kundi unsa na lang by faith na lang. No? Yeah. Nga atong tuhuan ang perfect gift. Kinsa man ang perfect gift? Mao si Jesus Christ. Kaya siya man gyud ang pinaka-perpektong halad dito sa Kalbaryo sa cross. Aron na gift, no? Aron kita mapasig-uli sa Dios Amahan. Kay wa may laing makasulbad kay matud pa sa Romans 3:10 wa magi matarong ni isa. Sumala sa kasulatan, matarong. So naay isa ka perfect gift nga mao si Jesus Christ. I do not know kung nasabtan ninyo ning gasa, no? Nga ang gasa manggod, dili manggod di mo pwedeng pagkatawgon ang gasa, Pastor Rowell, no? Kung imong bayran. Dili pwede mo matawag ang gasa nga gasa kung imong trabahoan. Ang gasa manggod, pag mo yung gasa o grasya nga moabot nga na kanimo, wala ka na nimo gitrabahoan, wala nimo gihaguan, wala nimo gibayaran. Wala damha. O wala nimo, yes. Now, kini nga mga bersikulo nga atong gibasa karon, nagisgot gyud nga ang kaluwasan gasa. Ug busa mga kaigsunan kung siguro namin paminaw din ha karon nga nagakalibog niini, hinumdumi gyud nga ang kaluwasan gasa sa Dios. Yes. Kaya dili niya gusto nga adunay usa nga maato sa linaw nga kalayo. Kundi ang kagustuhan niya nga matag usa makadawat sa gasa pinagi lamang sa pagtuo. Nakainumdum ko Pastor Pid sa imong gihimo nga libro nga ang dalan sa kaluwasan. Ang dalan sa kaluwasan. Daghan kay mga tao karon nagtuo nga ang kaluwasan pinagi sa bahandi, pinagi sa reliyon, o sa tawhanong pagminaayo. Mao gyud ang hunaw na Pero kanang tulo, upat ba, wala gyud na siya kapasidad nga makaangkon og kaluwasan. Dili gyud ana. Mao to nga ang punto nimo number 5, og nagkinahanglan kita og manluluwas nga walay sala og kana mao lamang si Ginoong Hesukristo. Tama gyud na Pastor Rowell, no? Siya man gyud ang perfect nga halad o perfect nga regalo.
Si sa Jesus ato Christ, ang God. salvation. Mao bitaw na nga alang kaninyo kung naminaw man kamo karon, unya wala pa mo nakasiguro sa inyong kaluwasan. Dawatan na ninyo ang perfect nga halad, Mhm. ang perfect nga gasa. Ang perfect nga gasa sa Dios nga mahal mo si Jesus Christ. Makita ninyo na sa John 3:16. Nga din kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak. So kanang word nga gihatag niya ang iyang bugtong anak, muna ang iyang regalo nga nikanato. Di na nimo kinahanglan bayaran ang imong kaluwasan. Dili na jud. Ang imo tuohi lang. Tuohi lang. Diha sa imong panguna-una. Tinod. Tuuhan nimo nga Ginoo nimo manluluwas Jesus Christ. And then pinagi sa efficacious grace, ang balangin espiritu magahimo sa imong pagtuo nga epekto para sa imong kaluwasan. Og niya na makabaton ikaw sa saving grace, sa grasya nga makaluwas. Ang grasya nga makaluwas nga gibuhat ni Jesus Christ nga sa cross mo epekto nga na kanimo sa dayang imong pagatuuhan kana siya. Yes. So mo ka ng gasa ha, di man nato magkaigsunan nga Si daghang pang naglibo ka na. um, Unang uban, Pastor Ped, parehitong Semana Santa, usaw gyud ka pagkayaga-yaga nga ila pag yung sundugon ang paghago ni Kristo dito sa Kalbaryo sa krus. Pagkasakit lagay usa ka gitaw blasphemous act nga imo pa tong naghahago-hago, nagpalansang nga wala naman kay dapat haguan jud sa kaluwasan kay grasya gani, yeah. no? Ayaw nagsundog-sundog ato kay kung imong sundog-sundogon to, di man to makapala sa imong sala. Dili jud. Ang makapala sa imong sala ang paghalad ni Kristo Jesus sa cross sa iyang kaugalingon na diin siyang gihukman tungod og alang sa atong mga sala. Katong imo ang pagsunsoon dito, di gito makaluwas nimo. Wala gyud toy labot para sa imong kaluwasan. Wala gyud. Ang imong pagpasakit, padugo-dugo sa imong lawas, dili gito makahatag nimo kaluwasan. Ang pagantos ni Jesus Christ sa cross, mo'y makaluwas nimo nga imong pagatuuhan. Tinod. Mao lang gina siya no. Now, hinumdumi no nga ang kaluwasan gasa, wala kay bayaran, dili nimo dapat haguan, dili ka dapat magapaningkamot, dili ka dapat magmatarong sa imong kaugalingon, kundi imo lang gyud nga pagatuuhan ang gihibuhat ni Jesus Christ sa cross. Niya na madawat nimo ang gasa. Makakaplag kag kaluwasan. Mura ba ginani nga example no, magabuhat ng ilustrasyon ni Pastor Roel dali. Pananglitan kini siya. Makita ba ninyo? More dili siguro no? Kita na Pastor. Kita Klaro niyo na. ni, no? Akong ihatag sa imo Pastor Roel. Pastor Roel, imuhan na ni. Kung imo ang dawaton, kinsa na siya? Kuha na. Iya na. Nga naman, kay iya mang gidawat. Mhm. Iya mang gituuhan ko kung akong ihatag sa iya ha. Now karon kung akong ihatag sa iya ha, nya dili niya dawaton, kay nagduha siya, dili gini niya maiya. Mhm. So sama niya na mga kaigsunan, ang gasa sa Dios sa diyang imong pagatuhan, imong dawaton, may muha na siya. Makakaplag ka sa kaluwasan. Apan kung ang gasa, dili nimo pagadawaton, dili nimo pagatuuhan, kaya naghuna-huna pa ka nga ikaw gyud ang magtrabaho sa kaluwasan, ikaw gyud ang maningkamot, ikaw gyud ang maghago, ikaw maghago, nan madisgrasya hinungtan niya na. Imbis nanay grasya, madisgrasya hinungtan niya. Naki-perfect nga bersikulo na Pastor Ped. Kadtong mga Hudiyo Yes. nga gapaningkamot Paningkamot. og sunod sa balaod, wala gyud na isa nakatuman. Yes. Oh. Tinood ka na, naningkamot sila sa pagtuman sa balaod. Mhm. Mm. Nagkatuinong nagatuo lang. Nagtuo sila nga sila pagtuman sa balaod, makabaton sila niya na. Mhm. Pero wala hinoon. Kato hinoong wala magtuman sa balaod, nga mituo lang, Yes. mo ang nakakaplag sa kaluwasan. Yes. Ug busa sa samang pagyusab, ang pulong sa Dios nagatudlo kanato nga dili di ay pinaagi sa atong
pagmatarong nga makakaplag kita og kaluwasan. Dili gyud. Kundi ang pagmatarong nga gihatag ni Kristo Jesus nga ni kanato pinasikat sa pagtuo mo'y nakaluwas kanato. Amen. Ana lang, no? Ano gyud? Sige, so mubo na siguro kita, Pastor Rol, Sige, naman kay Pastor. kadugang. Ha? Ang Ezekiel na. Dirita sa Ezekiel, no? Sa Ezekiel 33, 11. I take no pleasure in the death of the wicked. That means non-Christian. But rather that the wicked turn away from his way and live. Buti pa sa buti nga ang Diyos wala gyud kalipay, no, sa kamatayon sa mga makasasala. Nagpasabot mga dili Kristiyanon. But rather the wicked turn away from this way. Buti pa sa buti nalipay siya sa usa ka makasasada nga mi palayo gikan sa iyahang pagkinabuhi sa dili pagtuo kang Kristo Jesus ngadto sa pagtuo aron nga siya mabuhi. So alang sa usa ka magtotoo kung mamatay man siya, now ang Diyos niya na wala gid siya kalipay kay nga naman impierno gud siya padulong. Yes. Apan alang sa usa ka makasasala nga mituo na kang Kristo Jesus, may kalipay siya. Kay sa dihang na siya mituo kang Kristo Jesus, sigurado siya nga mabuhi gid siya. Yes. No? Mo ka lang gisgutan sa Ezekiel 33 verse 11. Mo na Pastor Ped, dili gyud buot sa Dios nga buot gyud sa Dios nga matagtawo nga mahimugso sa kalibutan nga makabaton gyud og kaluwasan. Mao gina ang iyang Mao gyud plano. mao gina ang iyang desire, Pastor Rowell, no? Part sa iyang divine decree, one of his desire is that ang tanang mga tao makakaplag gyud sa kaluwasan. Yes. Pero unsa man nato nga aduna mga tao nga dili gyud mudawat o dili gyud motuo Dili gyud. kaniya. In fact, mga itong pagkatanahon karon, billions o billions ang mga tao nga dili nagatuo niya. Mga ito kasabang mga nasod, pareha nining gitawag na to China. Di man ta magkahadlok magasulti niya na. Kini sila, kasagaran nila, dili gini sila mutuo nga adunay Dios. Mga Middle East countries, no? Kasagaran din na, dili gini mutuo nga adunay Dios, no? Para sa ilaha, kuan gyud kanang wala sila nagatuo kang Kristo Jesus. Napuyuban nagatuo og Dios pero dili si Kristo. Adto ka sa mga nasod sama sa panganitan sa mga India, and then sa uban pa mga nasod sa Thailand, no? Nabaya tayo mga higala sa Thailand, Pastor Rowell. Ang ilaha po dito, Buddha po ang ilaha. Ang sa India po, Shinto. Nya, ang sa uban pa mga nasod, no? Nagkalain-lain na ilang gituhan. Now, hinungduman nato nga ang pulong sa Dios nagatudlo lagi gani kanato nga ang kaluwasan atong makaplagan pinaagi lang gid kang Kristo Jesus. There is no other name Wala gyud. under heaven and earth nga gihatag ngani kanato nga din kita makakaplag sa kaluwasan. And that is the only name of the Lord Jesus Christ. Mao lang gyud ay sala nga wala gipakamatyan ni Ginoong Kristo, Pastor Ped. Oh, mo lang gid na Kanang sala nga gitawag og unbelief, sin blasphemy. of unbelief Yeah. or rejection of Jesus Christ. Mo lang gitawag nito blasphemy of the Holy Spirit. Yes. Now, ang blasphemy of the Holy Spirit, Pastor Rowell, wala na nagpasabot nga imong gi-blaspheme, no? Gipakawlawan ang balang espiritu. Kundi ang gisgutan nila sa blasphemy of the Holy Spirit, naghisgot na tungod sa convicting ministry of God the Holy Spirit sa kinabuhi sa mga dili magtotoo. Ug samtang ang balang espiritu nagpasabot ngadto kanila, gisalikway nila ang pagpasabot sa balang espiritu. Mao kanang blasphemy of the Holy Spirit. Gipasabot sa balang Espiritu Santo nga the only way Sa kaluwasan. nga makaadto og langit nga mao lang gyud sa Ginoo sa Kristo, Oh, pero mao ilang na. gi-deny, Ilang salikway. Oo. Gi-reject nila. reject nila. So muna nga kanang salaa Mora mora na makapa-impierno nila. mora gini makapa-impierno nila. Yes. Rejection of the Lord Jesus Christ. Wala na gilabot ang Ginoo sa mga nakaadtog impierno kay ngano ba? Og atog yung
balansyon, Pastor Fred. Unsa ta ka-special? Oh, Nga ang Dios ha, siya na mismo. gipadala yung bugtong anak nga mao si Ginoong Kristo. Aron lang nga makabaton kita og kaluwasan sa atong kalag. Pero naagi tao nga Dili gyud mo to. decision yun nga di mo to. Perfect pira bang daghana ini nila Pastor Perti Ruben. gyud tayong daghana gyud. No? Perfect daghana lingla niya. Napuyoban nga mutuog Dios, pero dili mo to sa buhat sa Dios, mutuo sa ilang buhat Nako, nga makaluwas. So problema gyapon. disgrasya gina. Disgrasya gyapon. So daghang mga nasod nga mutuo man sila og Dios Pastor Ruben. Pero sa pagtuo nila sa Dios, nindot naman ang pagkaayo ka na nga nagatuo sila og Dios. Pero di po sila mutuo nga ang Dios ang nagbuhat sa kaluwasan. Ang ilang pagtuo nga pinagi sila ilahang pagbuhat og maayo, mamaluwas po sila. So, nanay mga tao nga di mo tuog Dios, napoy mga tao nga lahi ang ilahang Dios nga gituohan, napoy mga tao nga mutuog Dios, pero dili mutuo nga ang buhat sa Dios mo'y makaluwas. So, puros problema na siya, Pastor Ruben. Puro gyud. Puros na problema. Mo na nga ang maka-imperne gyud sa tao kanang ilang by choice gyud. By choice, You God. know, nga ini decision gyud sila nga di mo tuo. Mm. Nya ang uban pod naluwas tungod kay ni decision po sila nga nituog gyud sa Ito Ginoo. og yun, no? So, mo na, no? Importante biya kayo mga kaigsunan nga ato gining masabtan ba, no? Ang pulong sa Dios kay ato nakita din ha ning tuo na kay Dios nya mituo putang nga siyang nagbuhat sa atong kaluwasan dito sa cross. Mao ginay pinaka-insakto kaayo. You know, gyud. Basig adto kita niadtong nagatuog Dios pero wala ta nagatuo sa buhat sa Dios nga may makaluwas. Disgrasya gyapon. Siya gyapon na. O bisan tinud nagatuo ka nga adunay Dios. Ayaw na lang tong wala mo tuog yung Dios kay sigurado na gyud to, no? Nahitabuan na imong istorya Pastor Ped. Oo. Nagsalig siya nga naa na siya ni anang punduka, ni anang reliyon na. Hmm. Nga nagsalig siya nga luwas na ko kay dugay na ko diri. O daghan ba kay na sa Pastor Ruel? Daghan kayo. Nya what is siya personal decision ba Wala. nga O. dito kay Ginoong Kristo. Wala kay ang iha maningkamot man gid siya para maluwas. So wa man siya mo tuo sa buhat ni Jesus Christ sa cross. Nagtuo man siya nga magtinarong siya para maluwas siya. Tinuod yun. So linglak ka na sa atong mga kaaway, mga kahigalaan kung nagapaminaw man kamo karon. Gamay lang ka imbikil gilinglak kita sa atong kaaway para lang jud nga dili kita makasulod sa langit. O ang pinaka ngilngig dinha kay magantos manggudta sa walay katapusan sa linaw ang kalayo. Importante yun, no? See to it yun nga, save na ta. Oo, usa lang jud, gibikil lang ka gamay. Nala ko yung example, gamay Pastor Ped. Kami, nagbata man yun mi nga akong amahan pastor, no? Pero, sa diha nga, niabot na ko sa punto nga, na curious na ko ba? Niabot, minyo na ko ato. Nakaingon ko sa kagalingon nga, luwas na ba ko? Oh, nag-question ka. Kaya di ko kabalo mo explain nga nung naluwas ko. Oo. Bago na nga, Mura nag-question ka. nag-question ko mga luwas na ba dyan ko? Bisag nagbata miha nga akong amahan pastor. Pero karon Pero Pastor Ruel. siguro ginako niya itong year 2000 Pastor Fed. Oo, nag-decision ka. I-review ginako akong kaluwasan. So nabuhat kang decision pag-usap. Oo nga, klaruhon ko gani akong kaluwasan. Pwede gyapon. Aba, siniguro ba? Siguro ba? Kay, usahay magsaligta nga, nagbata kag simbahan, pastor akong ginikan na akong amahan. Dili din na mo'y garanti. Oo. No? Dili din na. Dapat nadyo kay personal decision yun. Oo. Nga nituod yung ka kay Ginoong Kristo kay mo ginog maluluwas. Ug mao po na akong itiman-an nga mao na ako ang spiritual Birthday na. birth nga ng year 2000. So kay kanang panahon na Oo. nagbuhat man jud klaro na nga desisyon sa pagtuog kang Kristo. Well, ina na mga kaisuna, no? Pwede jud ka magbuhat og kanang klaro nga desisyon sa imong kinabuhi kay kung hanap man lang ayaw pagsalig ka ng hanap. Siguro agyod. Mo bitaw na kanang uban din na nga moingon nga
Kung magbuhat og matarong, luwas ka na ba? Kung magbuhat og matarong, ang problema, nakabuhat ba kag matarong? Wala. So, sabot, problema na, hanap na. Why siguro na. So karon ang imong pagabuhaton kay hanap mo na siya, magbuhat yung kag desisyon nga kanang klaro. Kay dili na lang kita niya itong mga anti-God pastoral, kay namo gyud mga tao nga di mo tuog Dios, napoy mga anti-God, napoy mga tao nga lahi ang ilang Dios, uban mga nagkamang, uban naglupad sa unsay klase nga kahibulungan, mga biton, Diyos na sila ha. Napoy uban, nagtuog Diyos. Pero, wala nagtuo sa buhat sa Diyos. Disgrasyam niya po na. Yes. Ikaw, iksuon, kung nagapaminaw ka karon, mao kini ang imong dako kay nga opportunity. Kung hanap pa man ang imong kaluwasan, klaruha gina siya. Klaruha gyud nga luwas ka na ba? Kay, dili basta-basta ang imong padulungan. Yes. Duha lang yun ang atong padulungan. Linaw nga kalayo o langit. Once baya nga usa ka tawo maabot na dito sa last judgment, sa white throne judgment, wa na rewind dito, wa na replay. No? Mao lagi na ang kuan lagi kay sa katasa atong panahon karon na sobrang tag kumpiyansa, no? Ayaw gyud magkumpiyansa mga higala. Mintras nagaginhawa pa kanina katapusan. Mintras taas pa imong panahon, desisyon na gyud karon. Kana daw, desisyon na gyud nga imong tuuhan ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross para sa imong kaluwasan. Mao rin na makaluwas. Mao rin. Wa na lain, no? Kay pag-ingon ni Jesus Christ, it is finished, Pastor Roel, dito sa cross, kompleto to tanan. Ayaw gina nga mingon sa it is finished niya napay kulang. Pag-ingon nga it is finished, kompleto na gyud to. Paid in full. Paid in full na. Ang imong pagkabuhaton mo ang pagtuo na lang. Mo na siya, no? Well, nanatakaroon sa Galatians 3. Galatians 3:26. 26. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. So alam ka na to nga nagatuo na kang Kristo Jesus nga atong Ginoong manluluwas. Ang Galatians 3:26 na nagaingon, nangahimo na kitang mga anak sa Dios. Na walay anak sa Dios nga maadto sa impierno. Hinumduman gina nato. O balik ko na ko sa pagingon. Walay usa ka anak sa Dios nga maadto sa impierno. Nabiyay mga tao pastoral nga moyos lang anak man tatanan sa Dios. Dili na siya tinuod mga higala, no? Basing malingla ka mo ni anak. Moyos lang anak man tatanan sa Dios. Now hinumdumi gina. Dili tinuod ka na siya. Kitang tanan binuhat sa Dios. Yes. Pero dili tanan anak sa Dios. Ang mahimong anak sa Dios kadto lang mutuo kang Kristo Jesus ngayang Ginoong manluluwas. Yes. Ug mao ka nang gisgutan din sa Galatians 3:26, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Mahimo lang ba ikaw ang anak sa Dios, sadyang ikaw mutuo kang Kristo Jesus. Yes. Kay mao man ang gitawag og Christianity. Mao ginapawag. The word Christianity is a relationship with the Lord Jesus Christ. Makabaton ka og koneksyon. O natay relasyon sa Dios. Pero katong naa sa reliyon, wala relasyon. Wala relasyon sa Dios kay katong naa sa reliyon, di ba unsa ang reliyon? Man's effort attempting to gain approval with God. Yes. Nagapaningkamot man to sila. Matong religion. Aron makakabot sa Dios. Sumuna de Pastor Ruel, kung ikaw naningkamot ka nga makakabot sa Dios, religion din ang inyong sublan. Yes. Oo. Pero kung ikaw mituog kang Kristo Jesus nga Ginoong manluluwas, wala dili ka bilong sa religion. Gitawag ka og kanang Christian ka. Kay ngano ang Christian, the word Christian came from the word Christ. Believer in Christ. I am nothing without Christ. Yeah. So buti sabot, believers in Christ ka. Yes. Mao nang gitawag na to Christian. So kay mituog ka kang Kristo Jesus, gitawag ikaw Kristohanon. Yes, na kay relasyon sa Dios. Na kay relasyon sa Dios. So dili ka mahimong Kristohanon
kung wala ka mutuo ni Kristo. Yes. Dili ka mahimong Kristohanon kung wala kay personal nga relasyon kay O Jesus kana, Christ. mao na siya. So, mo nang gisgutan din na sa Galatians 3:26. Mhm. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Through faith. Nangahimo kitang mga anak sa Dios pinagi sa atong pagtuo kang Kristo Jesus. So mo ang Christianity, Mhm. dili religion. Ang religion dili makahimo nimong Christian. Dili gyud. Dili. Hey, Oh. nagkapaningkamot to sila. Sige kag paningkamot nga mahimo kang Christian pero dili ka mahimong Christian pinagi Pero sa wala imong to sila. religion. Wala to sila natuo sa Ginoo, pastor. Sige to. Kugi kay to sila sa blumaton. Sige sila paningkamot nga mahimo sila. Ang ilang pangunahuna nga Christian na sila. Oo. Pero dili sila mahimong Kristohanon Dili gyud. sa ilang pagpaningkamot. Kay human import man to. Kay tungod kay ang Christianity dili human effort. Ang Christianity is faith alone in Christ alone. Yes. Pagtuo kang Kristo Jesus. Sa dahil mituo ka kang Kristo, so mo nang gitawag na kag Kristohanon. Kristohanon. Nahimo na kang Kristohanon kay tumuluo naman ka ni Kristo. Yes. Mo na nakapahimo nimo nga Kristohanon. Tungod kay nituo ka. Tungod kay Na nituo kay ka. relasyon na sa Dios. Dili katong imuhang religion bisan pag Tinod. nahurot nimo tanang religion kung wala kay tinuod nga pagtuo kang Kristo Jesus, di jud ka mahimong Kristohanon. Kanang mga nagapaminaw karon ha, i-sure gyud. Basig maigo ka sa kanta nga, ako Kristohanon, ikaw ambot ka ha. Basig anak ka sayawa. Sorry. No? Yes, bitaw mga kaigsona, no. Kini nga kanta ni Pastor Will, ihaning composition, no. Nga pero nindot nay pagtulon aningin hikanato nga klaruhon nato ang atong kinabuhi kay basig nagtuo ta nga Kristohanon ta. Kristohanon ta pero dili di ta tinuod nga Kristohanon. Oo. Hinumduman nato nga ang Christianity, that means you are a believer of Christ. Yes. So dahil nituo ka kang Kristo Jesus, busa ikaw gitawag ka og Kristohanon. Na kay personal relationship with God. So mo na Kristohanon. Dili tong nakay religion. In fact, ang religion usa ka pamaagi sa atong kaway para nga Ma-divert ka. ma-distort, ma-divert ang atong panghuna-una sa religion. Kaya naguna-una ta nga kini nga religion Mao na ni. nagtudlo mag Kristo, so basig mahimo kong Kristohanon dinhi. No. Bisan pag musulod ka niya nga religion, o kung sa'y pangalan sa ilang religion, bisag ang ngalan din ha, Kristohanon pa na sa nga katilingban. Pag sulod nimo din ha, di ka mahimong Kristohanon, bisan pag nisulod ka niya ng ilahang katilingban. Not until nga mutuo ka sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. When Jesus Christ said, it is finished, dito sa cross, natapos na ang pagbuhat ni Kristo Jesus para sa atong kaluwasan. Naipangutana diri Pastor Ped nga kung naa ako sa reliyon Pastor Ped, Pastor Well, pero mutuo ko kay Ginoong Kristo nga kung Ginoo maluluwas, maluwas ba ko? Ang imong pagtuo, salamat na nga pagpangutana, no? Ang imong pagtuo kang Kristo Jesus mo nakaluwas nimo. Itsapwira na imong religion. Siguro nagtuo ka nga naka sa reliyon, pero kung tinuod ka nga nagatuo kang Kristo Jesus yung Ginoo maluluwas, luwas ka gyud. Yes. Nasa sikta nga gi-mention Pastor Ped, dili na nato sulti. Pero kay naa daw siya dito dapita. Now, Pero kung mutuo daw siya kay Ginoong Kristo, yang Ginoo maluluwas, maluwas ba ko? sumala pa sa pulong sa Dios, luwas ka gyud. Kaya wala may laing giisgutan ang pulong sa Dios pagtuo man lang kang Kristo Jesus. Pero higala, may kay nagapaminaw ikaw karon, kung ikaw nasa religion, makakaton ka gyud nga muhinahinay ka og katon sa pulong sa Dios. Pinagi niya tong mga dili grupo sa religion. Kay ang religion gyud nagatudlo gyud nga magbuhat kag maayo para maluwas. So permanentihan gyud kag tudlo dinha. Contradict ba sa Samtang nagasulod ka niya nga grupo ang religion, sigihan gyud kag tudlo dinha nga magbinutan gyud ka para maluwas ka. Pagka sunod na po nimong simba, magbinutan gyud ka para maluwas ka. Karon ang napagidungag na Pastor Ped. Pag abot pag yun sa kamatayon niya ng tawhana,
Moingon pag yun nga, luwas na ba to siya? Ginuuli no sayod adto. Oh, mao na, no? Langanin pag yun. Nagkabulingit mo kanina ni, no? Wala Kabulingit. wala hitsura ning atong doktrina dinha, no? So, higala, yun ani, no? Ako nakita, kung tinuod na di ka nga nagato kang Kristo Jesus ngayong Ginoo man luwas ka na. Pero, kung magpabilin ka nga magpasakop nga ng imong religion, sigihan jud ka nilag tudlo. Nga, maningkamot jud ka, magtinarong jud ka para maluwas ka. Now, alang kanimo kung gusto nimo nga mahimo ng limpyo ang imong kinabuhi, mangita kag mga simbahan nga nagatudlo nga dili religion ang makaluwas sa tao. Mangita kag mga simbahan nga nagatudlo nga ang kaluwasan grasya. Nagatudlo nga ang kaluwasan buhat sa Dios, dili buhat sa tao. Kay hangtod nga na kaniya nga religion, wala gid mahimo, no? I do not know kung unsa nga religion ang imong ginasulti dinha, no? Basta hinumdumi kini ang religion mo'y usa ka pamaagi sa tao sa pagkabot sa Dios sa iyang kaugalingong kahimuan. Apan ang gikinahanglan sa Dios inani lahi. Ang Dios siya ang mikanaog sa yuta, siya ang saka nga to sa cross, siya ang nagbuhat sa atong kaluwasan dito sa cross. Gibayran niya ang tanan natong sala dito sa cross. O dito sa cross, mingon siya, natapos na. It is finished. O busa dito sa cross, nahuman ni Kristo Jesus ang tanang buhat sa kaluwasan. Sa diyang imong pagatuuhan siya, nga imong ginuog manluluwas, pagatuuhan mo ang iyang gibuhat dito sa cross, aduna kay kaluwasan. O kana siya, dili na siya religion. Muna siya ang gitawag na to Christianity. Christianity is believing in Christ, believing in His work, nga ang iyang gibuhat dito sa cross, mula may bugtong pagi nga makahatag kanimo kaluwasan. Murag na gili si Pastor Rowell din atong pagkatanaw ni ug unsa niya. Okay na daw. Okay, salamat sa pangutana, no. Well, asa na ba tanin ni Pastor Rowell sa Dali na ta sa kwan Pastor Pete. Galatians 4:7? Galatians 4:7. Sige, Pastor Rowell. Yun siya, therefore, you are no longer a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Pag kaninutan ni nga pasalig. Galatians 4:7. Kaniya to, napata sa pagka-slave, no? Sa Slave market of sin. So sa diya nga, ato nang gituan si Ginoong Kristo nga atong Ginoo maluluwas, no? Og nahimo na kitang anak sa Dios, no? Og nakapanunod na kita sa may anang mga butang langit nun, pinaagi ni Ginoong Kristo. So muna yung gingon, and if son, kung anak mo daw ta, then an heir of God through Christ. Pagkanino. Mga manununod ta, ug unsa man ang anak kang Kristo Jesus, no? Mga manununod kita sa Dios, pinagi kang Kristo Jesus. Kay namimbro na ta Pastor Ped sa Harianong Banay. Yes, we are members of the royal family of God. Yes. Apit ng dakuan ng doktrina Pastor Rowell, kung mag-iskutag members of the royal family of God. Yes. Sayo nang kanahimo kang membro sa Harianong Banay. Harianong Banay. Nganong namembro ta sa Harianong Banay? Ang atong pamilya, hari. Si Jesus Christ mao ang hari. O kita, anak sa hari. Nahimutang anak sa hari. Busa Harianong Banay ta Pastor Rowell. Mo nang gitawag members of the royal family of God. Amazing kayo mga nahitabo sa itong kinabuhi. Yes. O unsa man ang naa sa Dios, atong mapanunod ka na siya. Wow. O sana niya na, kinabuhing dayon. Kung ang Dios na kinabuhing walay katapusan, kita pod natay kinabuhing walay katapusan. O ang Dios, ato nakita, nagkinabuhi nga malipayon, kita usab magkinabuhi nga malipayon. Yes. Kung ang Diyos atong nakita nagkinabuhi sa pagkamatarong, kita usab magkinabuhi sa pagkamatarong. So malabot ng mga adlaw. In fact, malak na ta sa righteousness o malabot ng mga adlaw. Pagkaninutan, no? O ang Diyos nagpuyo sa langit, we are also Citizen in heaven? Citizens, yes, our citizenship is also in heaven. O magkinabuhi ta sa eternal state.
O kung sa may anak sa Dios, matusa mo. Mo kining gisgutan niya. Therefore, you are no longer a servant. Dili na ta servant, Dili but na. a son. Dahil maning servant God kay sulugoon man ta. But now, we are a son. So kung nahimo kitang anak sa Dios, nan mga manununod kita sa Dios, pinagi kang Kristo Jesus. Busa, pagkanindot nini nga Magkaniluta. versikulo, no? Og na-realize mo, Pastor Fred, sa last nga statement sa Galatians 4:7, through Christ. Through Christ, gyapon. Grabe ba? Mao na nga, wala gila yung pamasahe paingon dito. Kasi kinimanggong pangalan ni Kristo, Pastor Rowan, gikan pa ni siya sa Old Testament, Yes. gipanagna na ni siya, gikan pa sa Genesis 3:15, Genesis 3:22, gihisgutan na ni sa Psalms 22, kang David na puna, kang Isaiah, sa Isaiah 53, gihisgutan na ning Kristo nga umalabot. Og silang tanan dito nga mututok o mutanaw sa kahoy, ang kahoy nga gisgutan, Nag-represent? nagrepresent siya sa cross nga paggalansangan ni Jesus Christ. Yes. Sila maluwas. Dito pa sa Old Testament Testament pa, ha? Na-picture na si Jesus Na-picture Christ. na si Jesus Christ. Once nga mutuo sila sa kahoy, ang kahoy dito naghulagway may tungkol sa perfect nga halad ni Kristo Jesus. Maluwas sila. See? Grabe Totoo ha? sila. O kita po sa tuwang panahon karon Pastor Ruel, Ang object sa faith, see? magtanaw na lang ta sa milabay. Kay nilabay naman sa tuwa. Huma naman ang kamatayon ni Jesus Christ sa cross. O sadang nituog kita sa kamatayon ni Jesus Christ sa cross, maluwas po Maluwas ta. ta. So, ang tanan, mo lang yun ang pagtuog kang Kristo Jesus. Pero sad to say, Pastor Fred, na may mga dagko kay simbahan karon nga wa gid nito kang Kristo, nga mao ta si Ginoo sa Kristo, ang dalan paingon sa kaluwasan. Mo lagi na, bisag kung sawang pa pagsulti din ha, nga ako ang dalan ang kamatuoran o ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kung moagi ka nako. Ang problema lagi kay ang tao magbuhat mag-iyang kaugalingong dalan, Pastor Ruel. Kaya na, siya magtrabaho sa iyang kaluwasan. Iya pa nakaugalingong dalan. Yes. Malingkamot, parang maluwas. So, nanay dalan nga simple kayo, sayo na kayo nimong pagasubayon, imo na lang pagatuuhan, ikaw, magpaalig-alig pa yung kag himo og dalan, og buhat og dalan, di na hinon magkadimaw imong dalan. Maadto na hinon ka sa dalan nga dili mao. Road to destruction. Padulong ka sa linawong kalayon yana. No? So muna mga kahigalaan, mga kaigsunan, wala nagilaing ngalan pa sa silong sa langit o sa yuta nga gihatag ni kanato nga din kita maluwas kundi sa pangalan ng Gud ni Kristo Jesus. Yes. In the name of Jesus Christ, no? Sa pangalan ni Kristo Jesus, makakaplag kang yung kaluwasan. So, importante ang pangalan ni Kristo Jesus. Kaya once nga masabtan mo ang pangalan ni Kristo Jesus, no? Ay mong ginuog manluluwas, may kaluwasan ka dyan. So, nag-represent siya sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Yes. Now, padayon, Pastor Ruel. Dili na kita sa John 1:12. Sige, Pastor Ruel. Matod Padre sa John 1:12, to us many as receive him, to them he gave the power to become the children of God, to those who believe in his name. Pangalan lang. Pangalan lang niya po ni gisgutan. Jesus Christ ang gisgutan. No? As many, matutunan, as many as receive him, to them he gave the power to become the children of God, to those who believe in his name. Now, unsa na kay importante di ang pangalan ni Jesus Christ? Yes. Now, hinumduman na to nga the name Jesus Christ, mao ni siya ang gitawag na nahi authority. The name means the authority. Nasi authority nga muhatag kanimo og kaluwasan sa diyang ikaw mutuo ngadto kaniya. Tungod siya ang object sa faith. Siya lang yun ang object sa pagtuo. Tinood ka na siya. So, kung ikaw, nakasabot na yun ka sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross, o imong ginatuuhan ka na, ang pulong sa Diyos, nagaingon nga, maluwas ka yun. Yes, kagid. In person, no? And in His work, no? Ning tuo ka,
kang Kristo Jesus, ingon nga imong Ginoo o imong manluluwas. Kaya ang manluluwas mong niya na Pastor Rowell, mao man na ang iyang pagka-Mesiyas, no? Sa Old Testament pa, gitawag siya Mesiya. Umalabot nga manluluwas, no? O sa ato karon kay ning nahimo naman niya ang iyang pagka-Mesiyas, nalansang naman siya sa cross, nabayaran naman niya ang tanan natong sala. So, manluluwas na ginato siya karon kay human naman niya gihalad ang iyang kaugalingon dito sa cross. So, mo din na mensahe, Pastor Ped, no? Kay, mao mo ginang kasagaran, isulti yun, nga moto di kang Kristo nga, akong gituhan, amahan, si Ginoong sa Kristo, nga akong Ginoo, ug manluluwas. Mao gina siyang mensahe, no? Ang pagtuog kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas, mao gina makaluwas na to. Bisan man gani sa uban pang mga bersikulo sa Old Testament o sa New Testament, atong nakita din ha, ang pagtuo, kung mato ka sa Genesis 3, matingala ka, Old Testament kayo ng Genesis ba? Oo. Pero anong gimension na siya diya? Pero pag basa ni mo diri sa Genesis 3, gisgutan diri, especially sa verse 22. Pastor Ped, sa di pa niyo basahon, naibang mga sikta karon nga, dili sila mutuo kay Ginoo sa Kristo kay ilang gitun-an lang daw ang pag-study lang daw nila kay Old Testament. Nga naa man day si Ginoo Kristo di gisgutan sa Old Testament, no? So, tama ka na Pastor Well, no? Kay sa Genesis 3:15 gisgutan diri og ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo sa babay og sa taliwala sa imong kaliwat og sa iyang kaliwat. Siya magasamad sa imong ulo o ikaw magasamad sa iyang tikod. Naghisgot ni siya mitungod kang Jesus Christ, no? O kang Satanas. No? Nga itong nakita, si Satanas diri nagpakabitin siya, paako niya ang tikod ni Jesus Christ, pero si Jesus Christ, iya pong pagapukpukon ang ulo ni Satanas. Kanang the word binhi diya Pastor Ped, si Jesus Christ. Si Jesus Christ na siya. No? Kanya, pag-abot atong nakita dito sa cross, ang pagtuo sa akong kaaway nga mapildi gyud ni Jesus Christ kay patay god. Patay god. Pero what is kibalo nga pinagi sa kamatayon ni Jesus Christ, sama ra nga gipukpok ni Satanas ang iyang ulo. Napildi siya, kapildihan niya to. Sumunod pag-abot nila sa verse 22, og mingon si Jehova nga Dios aniya karon ang tao nahimo nga ingon nga usa kanato sa pagkahibalo sa mayo ug dawtan. Kaysa una man gud Pastor Rowell, ang nahibaluan ni Adan ug ni Eva, mayo lang. Wa sila nahibalo sa dawtan. Nakalak sila sa righteousness. Yes. Ug busa dito sa garden sa Eden, ang ilang gibuhatanan wa sila mga malisya, bisag wa sila sanina, wa sila mga malisya Pastor Rowell. Kaya ang ilang nahibaluan lagi, mga maayo lang tanan. Pero sa diyang nakasala na si Adan, nahimo na silang nahibalo sa maayo ug dawtan, nahibalo na silang hubo dayta. Ug busa kinahanglan ta nga sulbaro na to ang atong pagkahubo. O dito nagsugod ang religion. O ningkamot sila tabon sa ilahang lawas. So dito nagsugod ang religion. Ug hantod karon mao na ang paningkamot sa religion. Nagbuhat og maayo. And then mingon di sa unahan ug karon morning nagpunta niya sa cross Pastor Well. Ug karon tingali niya ituyod niya ang iyang kamot ug mukuha usab sa kahoy sa kinabuhi ug mukaon ug mabuhi sa gihapon. Naunsa man ning kahoy sa kinabuhi nga gisgotan dinhi. Ay hinumduman nato mga kaigsunan, walay laing kahoy nga maghatag og kinabuhi. Ang cross lang gyud. Yes. Ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross, mao lang gyud makahatag nato og kinabuhi. Ug busa diri pa sa Genesis, gipanagna na daan pagingon niya. Ug karon tingali unya, kinsa man ang tingaling unya, sila ni Adan ug ni Eva, tingali unya ituyod niya ang iyang kamot ug mukuha usab sa kahoy. Mukuha sa kahoy, nagpasabot mututok sa kahoy sa kinabuhi ug mukaon. Mukaon means mutuon nini ug mabuhi sa gihapon. Ug busa si Adan ug si Eva kay nitutok man pud sila sa kahoy, nituo man pud sila sa umalabot nga Mesiyas, umalabot nga Savior. Busa ang atong pagtuo nga si Adan ug si Eva, bisan tinuod nakaagi siya og spiritual death Pastor Well, pero naka-recover gyapon sila, naluwas gyapon sila. Makita gyapon nato si Adan ug si Eva sa malabot nga mga adlaw. Atong apuhan. Atong lulo sa mga lulo sa mga lulo sa mga lulo, no? For many years.
Mga 6,000 years. No? Atong nakita din na. Sa gihapon, atong makita sila sa malabot ng mga adlaw. Nga naman, nitutok sila sa kahoy. So, wala pa niya itong panahon na si Jesus Christ gilansang sa cross. Ang promise pa lang, the promised Savior pa lang gisgutan. Munang maayong balita sa Old Testament, nga doon ay promised Savior. O sa tuwa pong panahon karon, wala naman. Nahitabo naman, almost 2,000 years ago, nga si Jesus Christ gilansang sa cross. O kita, mituo na lang sa gilansang nga Kristo sa cross. O tungod nga na, nakakaplag kitag kaluwasan. Ang iyang buhat sa cross, ang 100% nga pagbuhat ni Jesus Christ sa cross para sa atong kaluwasan, niipikto sa atong kinabuhi sa dihang atong gituohan siya. Ingon nga atong Ginoo o ingon nga atong manluluwas. Now, muna nakaluwas na ito, Pastor Well. Napapatay time, Pastor Well. Napatay 1 minute. 1 minuto, Pastor Well. Iwasa, Pastor Well. Okay. Okay ni. Pinaka-known nga bersikulo. Ang John 3:16, no? For God so loved the world, He gave His uniquely born Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Okay. One man yung kain nga bersikulo dyan. Ultimo nga mga batang gagmay, kabalo ini. Pero Pastor Fred, gamito na to ning opportunity nga ma-explain po din na to, no? Nga kini nga bersikulo part pa ni dito sa gitawag ni siya og universal nga Text, no? text, no? Dili na lang ni exclusive sa isa ka hutong sa kapanahunan, dili kini alang sa tanan, no? Yes, tinod mga kaigsonan, napil na to diri, no? Daghan-daghan kining salvation nga promises, pila kini, ang atong gitunan karon nagsugod kita sa gitawag na to Bible promises regarding salvation. O di nato ni mahuman, no? Madugangan pa kita nini sa last Sunday pa siguro ni Muhammad. sunod Saturday, no? Last Saturday, sorry. So ang ingon din ni sa John 3:16, for God, ang God diri, God the Father, so love, nahigugma siya, no? So love, the Word, ang kalibutan, higugma niya ang kalibutan. No? Hinunduman na ito mga kaigsonan, no? Nga ang gugma sa Diyos, walay din siya pinihig, no? Walay usa? Walay pinihig, walay pabor-pabor. Walay, dili nagpasabot nga sa usalang katribo, kundi sa tanang tao ni tubo kalibutan. No? So mo din ay pinihig. Wala siya Wala gipaburan. Wala gipaburan. No? Okay. Ang gugma sa Dios dili nimo pwede ma-divide, Pastor Rowell, basig imong i-divide ning gugma diri, no? So ang gugma sa Dios is para sa tanang katawhan is kalibutan. So mo nang imingon siya kay gihigugma pagay sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak. Begotten son. Uniquely born son. So, paano gani siya? Nganong gitawag siya unique, no? Kay, kung ato ba yung tanawon, Pastor Rowell, kita nahimo ba putang anak sa Diyos? Yes. Pero dili ta kaparihan ni Jesus Christ. Nganong unique si Jesus Christ, no? Unique si Jesus Christ nga gitawag na to ang iyang kahimtang tungod kay sa pagpadala sa Diyos nganhi kaniya sa kalibutan, kini siya, Diyos good ni siya, nisulob siya sa unod, o sa iyang pagsulob sa unod, gibayran niya ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan. So, ug mo kini ang unique, tungod kay gitawag na itong unique siya, kay walay makapariha sa iyang anak. Kita na himutang anak sa Diyos, pinagis pagtuo, pero kini siya, usa lang gini siya. Wala siya kapariha, Pastor Rowell. Murag, pareha ba ini, Pastor Rowell, no? Pag mo yung bigatin son, daghan mang bigatin son. Pareha pananglitan, atong higalad niya sa Samal, usa lang iyang anak, bigatin son man na. Duha sila ka pamilya din nga tag-usa lang anak. So bigatin son na siya. So diri kay gihisgutan diri unique pinasahi. Dili siya pareha niya tong usa ka pamilya nga usa lang ang anak nga lalaki. Pero daghan kayong pamilya nga tag-usa lay anak nga lalaki. Tama ba? Nasabtan ba na inyo, no? Pero ang iyang gisgutan din si Jesus Christ, lahi niya tong pamilya nga usa lay anak. Kini siya unique gini siya. Walay makaparehas nini.
Kaya nga naman, kini nga uniquely, kaning gisgutan din ni, uniquely born son, naghisgot na tungod sa God the Father nga iyang ipadala niyang unique son sa kalibutan, bililhong nga anak sa kalibutan, kay mo man siya ang mupala sa tanang sala sa katawan sa kalibutan. Sumala pa sa John 1:19. Who takes away the The sins sins of the world. of the world. No, so muning gisgutan din So ang John 3:16 na gayon siya, kay gihigugma pa gayo sa Dios ang kalibutan, nga tungod niya na gihatag niya ang ihang bugtong anak. Now, kung maghisgot ta gugma sa Dios, ang gugma sa Dios para sa tanan. Dili man ni pwede nga ingno na to nga para lang sa usa ka tribo, para lang sa mga Cebuano, di man na mahitabo. O para lang sa mga Ilonggo, o para lang sa mga Amerikano, no. Ang gugma sa Dios is para sa tanan. Nga tungod niya na gihatag niya ang ihang bugtong anak. O paghatag niya sa ihang bugtong o uniquely born son, wala niya gihatag ang iyang bugtong anak sa usa lang pud ka tribo, Pastor Rowel, klaro man kay na siya. Ang iyang paghatag sa iyang bugtong anak alang sa tanan. Aron nga bisan kinsa kuno nga motuo kaniya, dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Now, kini siya kung i-exegete pa gyud nato ni siya, Pastor Rowel, word for word mas klaro kayo, no? Pero kay wala naman gutay panahon, Pastor Rowel. Ang atong time ning lapas naman Takdo na gyud. takdo na gyud. Busa dili na kay nato ma-exegete ang tagsa-tagsa ka word dinhi, no? But at least aduna kita idea nga ang John 3:16 di ay usa kini siya ka bersikulo nga universal. Sa tanang tawo ni siya, gikan sa first man hangtod sa last man, pwede nga makakaplag sa kaluwasan basta mutuo lang kang Kristo Jesus ingon nga ilang Ginoo ug manluluwas. So hinumduman nato kana siya, gitawag kini siya universal. Ug dili ni siya specific. Dili ni siya specific sa usa lamang ka tribo, dili siya specific sa usa ka nasod, dili siya specific sa mga Amerikano, dili siya specific sa mga Hudiyo, kundi kini siya gitawag nato og universal. All human race ang issue. All human race ang iyang gisgutan din. I do not know kung inyohan ninyong balik-balikon pagbasa na, sa kung saan yun ninyo pagbasa kini siya, ang pulong diri nga kalibutan, kosmos, dili gini siya mahimo nga usa lamang ka nasod. Kung dili ang kalibutan din ang tibok kalibutan din ang iyang gisgutan din. I just do hope nga ato kining ma-emphasize pag maayo sa sunod nga Sabado, Pastor Rowel. Yes. And then muhinay kitagdagan sa sunod pa nga mga bersikulo, no. Mhm. Okay, mga kaigsunan, wala naman tayo panahon. Busa manamilit na kami kaninyo hangtod sa sunod higayon sa samang oras, alas 12:30 hangtod sa alas 4 sa hapon, adlawng Sabado. Manamilit na kaninyo, ini ang inyong mga alagad sa kahanginan, Pastor Federico Andoy, Pastor Rowel Gallo. magaingon, ang Diyos magauban kanatong tanan. Bye-bye. Bye.